regardless of religion or whatever. So, third, we are also aligning ourselves to the program of the Archdiocese of Manila. Pinangungunahan po ng ating mahal na Cardinal Rosales. Siya po ay hilig din po niya yung concern for the underprivileged. Okay. So we would like to align our program because we belong to the Archdiocese of Manila. And also, in response also to the Republic Act number 8425, known as the, the social reform program of the government, and also to make more significant the celebration of our 85th year. Okay. So ano po ang gagawin ninyo dito sa Adopt a Family program? Actually, we will still launch this on December 20. Opo. So we have 85 families, signifying the 85 years. So we have 71 sections in St. Mary's. So to complete the 85 families, to have somebody to entertain them this coming December 21st, being the launching day, other offices also of the service units personnel are also involved. So, as I said, this will still be launched on December 21st. What will happen, Sister, upon the launching? What will these beneficiaries And get families, from yes. St. Mary's Academy? They will be entertained by our students because this program would involve the whole academic community. Yes. So for 2 hours, 2 oras po, sila po ay i-entertain ng mga estudyante, mga guro at iba-iba pang mga personnel ng St. Mary's Academy. Oh, so this is a So, gift of happiness through entertainment. So our students, we encourage them to share their preparation for Christmas. Instead of having it a Christmas party, we term it as Christmas get-together with our adopted families. So around 10 o'clock, after 2 hours, these families will be sent, they will be sent off, also bringing with them goodies of Christmas goods Pang ready Noche for Buena their na po. Noche Buena. Nakakatawa, partner, dahil pag Pasko nga naman, di ba, pamilya talaga ang ibig sabihin yan. Ang sentro ng at kung ating nag-uusapan na celebration. rin po natin ang kung paano tayo makapag-celebrate ng meaningfully, di ba, makabuluhan, yun po yung ginagawa ng St. Mary's Academy in Pasay. So ang tanong ko po sa inyo ngayon, Sister Marisa, we're expecting 85 families, okay? What will happen after the 2 hours of celebration, fun, and yung mga bata ay magpa-perform in front of the family? So what will happen after that? After that, we have a long-range program involving all the personnel. We have the literacy program for them, the health and safety sanitation program. We have the values formation program, the job development and job training program for them, because St. Mary's Academy is fortunately, we have a free school, a vocational school which had been existing for the past 28 years or 30 years already. This is a free vocational school offering cosmetology, dressmaking, basic computer secretary, a computer technician, computer networking. So, part of our program, plan for these 85 families, is to let them enroll to this free vocational school. This is empowerment, Sister, no? You're not only giving them fish, ika nga po, you're teaching them how to fish. Yes. How did you choose the beneficiaries? Ito pong 85 families, paano pinili? We requested the social ministry coordinator of our parish, the Santa Clara de Montefalco, with the assistance of Miss Monette Pendon, our community extension service coordinator. So they're able to get the profile of these families. If you want, I have the profile of these 85 families, Gina. Okay, mamaya po ibabahagi Okay. ninyo sa amin ang profile ng mga pamilyang inyong napili upang mag-benefit dito sa inyong Adopt a Family program. Mga kaibigan, wag po kayong aalis, magbabalik po ang Service on the Go.
Nagbabalik po ang programang Service on the Go at kung katututok nyo lamang po sa inyong mga TV screen, pinag-uusapan po namin dito ni Gina kasama ang ating guest kung paano po natin may celebrate ang ating Pasko na makabuluhan kasama ang St. Mary's Academy of Pasay City. Pero bago yan, ito pong ihahatid namin sa inyo ngayon ay ang pagbisita muli ng Service on the Go sa Bohol Province upang ma-experience o maramdaman, makakilala ng mga entrepreneurs sa Bohol at inalam natin personally sa kanila kung paano nagtagumpay ang tinatawag na Carabao Riding Terminal. At kasunod po niyan, isang free Christmas concert po ang ginanap, katuwang at kasama ang Italian conductor na si Maestro Barberi. Ito po't panoorin natin. Kung ang hanap mo ay total nature adventure, ba't di mo pasyalan ng Bohol? Bukod sa pamosong Lubok River Cruise na patok sa mga turista, di rin kumpleto ang bakasyon mo kung di papasyalan ang mga tertiaries na dito lamang matatagpuan. At sa pagdaan ng panahon, turismo ang nananatiling malaking bahagi ng kabuhayan ng mga taga rito. Kaya naman nagdagdag na din sila ng ilang mga major tourist attraction. Isa na nga rito ang Carabao Riding Terminal na itinatag sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Lubok at ng Canadian Executive Service Organization o QESO. This would be a very good, very good source of livelihood, and also to make them feel that they're really part of the development that's going on. Si Mang Dionisio ay isa lamang sa mga kumikita sa pagtutour guide. Kung walang trabaho sa bukid, kasama niya ang alagang kalabaw upang magdala at magpasyal ng mga turista dito. At syempre, di pinalagpas ng Service on the Go ang pagkakataong ito. Yung turista, tuwang-tuwa sila, nakapunta dito, nagsakay ng Carabao Riding. Gagamit naman dito, pagkatapos ng trabaho namin sa yung palayan, dalhin ko dito. Parang yung bisita ng turista, hindi taga rito, yung picture, madala sa kanila. Parang, sa kanila, yung pakita sa mga katauhan doon, yung nagpunta dito, nagsasakay ng Carabao, hasta kanya silang masaya ang pagpunta dito. Kumikita na ng karagdagang 150 pesos kada araw ang mga tulad ni Mang Dionisio. Kaya naman napakalaking tulong nito para sa mga tulad niyang bumubuhay ng pamilya. Dahil meron pa silang abot ng kunting panapbuhay, na. Pero yung importante, yung bisita, pagdalaw dito, parang magmasaya sila. Patunay lamang ito na turismo ay nangangahulugang kabuhayan para sa marami nating mga kababayan. Kaya naman dapat lamang ito na pagtuunan ng pansin. Mula dito sa Tagbilaran, Bohol, ako si Alvin Sehera para sa Service on the Go. 2 hectares. Nakakatuwa po ang experience ng ating partner doon na si Alvin Sehera sapagkat 2 hectares daw po pinagmamalaki niya yung tinakbo ng kalabaw, At Tama least yung nakasakay ka partner. na sa ating national animal and Yeah. I'm sure na-enrich ikaw ng experience mo dito sa Bohol. I don't know how I wish na doon ka rin partner para personally mo talaga na naranasan itong pagsakay ng kalabaw. Sa susunod po, sasama ang inyong lingkod sa mga ganyang field trips ni Alvin para po sa Yes. Service on the Go. At bago tayo ma-carried away, partner, pag-uusapan pa ulit natin kung paano po ma-celebrate ang makabuluhang Pasko sa tulong po ng ating bisita. Kanina po, Sister Marisa, pinag-uusapan po natin itong Adopt a Family program ng inyong paaralan. Ngayon, ano-ano po ang mga profile ng mga pamilyang i-adapt ninyo in celebration of your 85th anniversary? Okay. And I just use this because I could not memorize. We have 77% out of these 85 families have 4 to 6 children.